Kasiyahan ang namayani sa buong katawan ni Marga dahil ito ang unang araw niya sa trabaho. Mabilis siyang pumunta sa front desk. "Magandang umaga, George." Bati ni Marga sa kasamahang busy sa pagkakalikot sa computer. Kilala niya na ito dahil sa tour niya kahapon. "Good morning, Marga. Happy to see you in your first day." Masayang bati sa kanya ni George. Nagsimula nang magtrabaho si Marga. Sa computer ang kanyang tingin dahil marami siyang minamanage na online booking. Ilang sandali rin na lumipas, napabaling ang kanyang tingin sa pinagkakaguluhang lalaki. Artista siguro. Sambit na lamang niya. "Hindi yan artista." Sagot naman bigla ni George. Noon lang niya namalayan na napalakas pala ang pagkakasabi niya. Napatingin siya sa lalaki at nahihiyang ngumiti. Kahit kailan talaga, nadadala niya kung saan-saan ang kanyang pagiging tsismosa. "Sorry." Paghingi niya ng pasensya. Mahinang tumawa si George. "Ano ka ba? Dapat din tayo mag-usap dito, no? Bawal ang out of place dito. At saka hindi talaga artista ang lalaking yan." Nagtaka naman siya. Kitang-kita rin ni Marga na may pagnanasa ito sa lalaking papalapit sa kanilang dalawa. "Huwag kang mahulog sa kagwapuhan yan. Binabalaan kita." Babala ni George. Nang makalapit na sa kanilang dalawang lalaki, nagsalita ito. "Good morning, girls." Bati nito at abot hanggang langit ang ngiti ng lalaki. Hindi makapaniwala si Marga na ang gwapong nasa harapan nila, isa palang bading. Oo, isa itong bakla pero mukhang hindi naman. "Kumusta ka naman, Marga? I heard that this is your first duty." Nakangiting sambit ito sa kanya. Nahihiyang umiti pabalik si Marga. "I'm happy po." Ngunit kakaiba ang titig nito sa kanya. Para siyang hinuhubaran. "Huwag ka nga mag-assume, Marga. Bakla nga siya." Pangaral niya sa sarili. Hindi na malaya ni Marga na umalis na pala ito. Naramdaman niyang nakatitig si George sa kanya. "Sinasabi ko sa'yo, gwapo nga yan. Pero lalaki din nahanap." Sabi nito at tumawa. Nakangiti siyang tumingin kay George. Tama nga, gwapo nga ito. Pero parang may mali. Feel ko nagpapanggap lang siyang bading. Bigla niyang nasabi. "Well, ganun din ang sabi-sabi. Pero di mo ba siya nakikita ngayon? Babae kong gumalaw." Napahagat labi si Marga. Napapatanong sa kanyang sarili kung bakit pinipilit niyang lalaki yon. Hindi niya lang talaga maiwasang maintriga. Sino ba yon? Tanong niya kapag kuwan na para bang matagal na silang magkakilala ni George. Itinigil pa nito ang ginagawa. "Siya lang naman ang nag-iisang anak ng CEO dito. Alam mo ba?" Humina ng konti ang boses ito at lumapit ng konti sa kanya. "Medyo lakwatsero daw yan. Hindi pinapamana ang kumpanya at baka mabankrupt." Hindi makapaniwala si Marga sa narinig. Hindi rin naman kasi halata sa lalaking yon, sa baklang yon, na may pagkalakwatsero ito. Sayang, no? Saad ni Marga. Nanlaki naman ang mga mata ni George. He misunderstood it. I mean, sayang ang ipapamana. Mabilis niyang depensa. Tumawa naman si George na parang may cryptic sa kanyang sinasabi. Nag-focus na lang siya muli sa kanyang ginagawa. Ngunit maghapon niyang iniisip ang lalaking yon. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Marga. "Blooming ka ngayon, ah?" Ani George na makaupo siya sa upuan. Ngumiti naman siya. She just felt it that way. Kailangan din naman niyang maging maganda dahil nasa front desk siya. "Mas blooming ka yata." Sagot naman niya. Tinawanan siya ni George. She checked her computer. May artista palang nag-book ng rooms? Manghang sambit ni Marga. Ngumiti sa kanya si George. Mga kaibigan niya ni Sir Joseph. Talaga? Grabe naman ang pagka-big time, no? Tumawa si George sa sinabi niya. Ang dami mo pang kailangan malaman sa lalaking yan.
Kung ako sa'yo, huwag ka na magka-interes sa kanya. Hindi nga ako interesado. Siyempre lalaki din ang hanap niya, sabi mo, di ba? Pagtatama ni Marga. Sa nakikita niya, parang hindi naniniwala sa kanya ang kasama. Huwag mo na ipagkaila. Mabilis ako makaamoy na babaeng may gusto sa isang lalaki. Giit ni George. Napailing-iling si Marga. Sarap namang kutosin ng baklitang to. Pero totoo naman talaga na sa tingin niya may pagtingin siya ng very light sa lalaking yon. Sa bading na CEO na yon. Kahit pinipilit pa rin niya sa kanyang sarili na hindi nga ito bading. Oo na, nasasayangan talaga ako sa kanya. But how come anyone sees him as it is? Para sa akin nagpapanggap lang siyang bakla. Nakakalokong ngiti ang pinukaw ni George sa kanya. O diba? Tama nga ako. Anyways, kung babae lang talaga hanap ni Sir Joseph, tiyak akong ikaw ang unang mabibihag noon. She tried to hide her smirks. Ba't mo naman nasabi? Titig na titig sa kanya si George. Maganda kasi, Marga. Kahit ako bading, nakakaramdam pa rin ako ng konting pagkakagusto sa'yo. Natatawang sabi nito. Tinawanan niya ito habang napapailing-iling siya. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan, baka ba? Pero, thankful din ako na ikaw ang katabi ko ngayon. Kung si Betty lang, Diyos ko, baka araw-araw ako ma-high blood sa babaeng yun. May halong pagkairita na sambit ni George. Bago siya sumagot, ngumiti sila sa paparating na mga tao. Sino naman ang babaeng yan? Nang lumagpas na ang customer, saka lang lumingon sa kanya si George na parang may papatayin. She is a bitch. Higad na higad. Kahit bakla si Sir Joseph, pinipilit niya talaga ang sarili. Kinabahan naman bigla si Marga. Kasi, mahigpit ang pagkakahawak nito sa ballpen. Relax ka nga lang dyan. Baka bigla ka makapatay ng tao eh. Natatawa niyang sita. Speaking of Sir Joseph, tumingin ka sa harapan. Utos ni George. Agad naman siya lumingon sa kanyang harapan. Hinagod niya ito ng tingin. Hindi binabae magsuot. Lalaking lalaki pa rin. Kaya mas nangingibabaw pa rin ang hindi nito pagkabading. Ang gwapo niya. Bulong niya. Natutop niya ang bibig dahil sa mukhang napalakas ang pagkakasabi niya. Hello girls, kumusta ang araw? Tanong nito. Katulad ng dati si Marga ang tinitigan nito. Malay ba ni Marga? Kahit sa mga minutong yun, gusto niyang paniwalaan na babae talaga ang gusto nito at magugustuhan siya nito. Ayos lang naman Sir Joseph. Si George na ang sumagot kasi napansin yata nitong napatulala na lamang siya. Mabuti naman. Ikaw naman magandang dalaga? Ayos lang din po ako, sir. Sagot yan nang bumalik siya sa wisyo. Tumangutango naman si Joseph. Ilang sandali pang lumipas, umalis na ito. At doon, naiwang nakatulala si Marga. Uy, wag agad umasa. Kahit pa sinasabihan ka maganda. Sita ni George na siniko pa siya. Sasagot na sana siya na may dumating na magkasintahan. Good morning, Mom and Sir. What can I do for you po? Ngumiti naman ang babae. I wanna check kung saang room kami. At chinek niya nga yun. After niya maasikaso ang magkasintahan, agad siyang nag-manage sa computer. Marga, kwentuhan mo naman ako sa love life mo. Pagsasalita ni George. Bumaling siya saglit dito. Wala namang masyadong magandang nangyayari sa buhay ko. Boring. Kinurot siya nito. Talagang kinukulit siya ng lalaki. Ng bading. Huwag kang ganyan. Nararamdaman ko lang na exciting ang buhay mo. Sige na. Mukhang wala pa namang customers eh. Sige na nga, pero saan naman ako magsisimula? Sa love life mo na lang. Doon mo pa talaga sisimulan wala naman ako nun. Mapanghusga na tiningnan siya ni George. Talaga? Kahit isang lalaki wala ka nun? Sunod-sunod nitong tanong na para bang hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Tumango-tango naman siya habang nag-aalinlangan. Madaldal talaga kasi ang baklitang ito. Kahit kakakilala lang nilang dalawa, magaan ang kanyang loob dito. Bawal ba kapag ganon?
Hindi lang ako makapaniwala na isang magandang katulad mo, wala man lang ni isang boyfriend. That's really impossible. Busy kasi ako sa ibang bagay. Natatawa niyang sagot. Ano ito naririnig ko na wala pa ni isang boyfriend? Agad na palingon si Marga sa kanyang tabi nang marinig ang tanong na yon. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan nang makitang si Joseph pala ito. Sir Joseph! Sa puntong yon, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Gusto na lamang niyang kainin siya ng lupa. May narinig ako eh. Naku, paano ba ito? Di naman yata yung big deal. Aniya sa sarili. Kapag kuwan biglang umiksena si George. Kasi sir, tinatanong ko kung may boyfriend na ba siya. Kakaiba ang ngiti ni Sir Joseph nila. Sasabihin ko sa inyo, hindi pwede magchismisa lang kayo dito ah. Kinabahan agad si Marga. Baka mas lalo pa ito magalit. Gusto niyang umalis na lang ang lalaki. Sorry po sir, di na po mauulit. Paghinging ng paumanhin ni George, wala nang ibang sinabi ang lalaki. Umalis na agad ito. Nagkatinginan silang dalawa ni George na nakangiting may pagsisisi. Baka mapaaga exit natin dito kung lagi tayo magchichismisan at mahuhuli. Natatawang saad ni George at hindi ito nagpapahalatang siya ang kinakausap. Maldito pala ay este. Maldito pala yung Joseph na yan. Natatawa niya ring sambit. Buong maghapon silang hindi masyadong magkausap. Kung may sasabihin man sa isa't isa, hindi nagpapahalata. Uwing-uwi na ako. Tagal naman ng dalawang kapalitan natin dito. Reklamo ni George. Hinihintay kasi nila ang mga yon. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone at ganoon din kay George. Binasa niya ang text message. Aba, may meeting tomorrow? Actually, ngayon lang ito. Nagtataka naman siyang tumingin sa katabi. Talaga? Tumangu-tango si George. Ilang saglit na nga lumipas, dumating na ang kanilang hinihintay. Hindi na lang din nila ito pinansin dahil hinila na siya ni George palayo sa desk. Nang nasa labas na silang dalawa, iniwan na siya ni George. Kinabukasan, magkasama silang dalawa nito. Nakakapagtaka, may meeting tayo ngayon. Saad ni George, nang nasa harapan na sila ng meeting room. Sakto ring dumating si Betty at ang nerdy nitong kasama hanggang sa pinapasok na silang lahat. Namangha si Marga sa kagandahan ng loob. Okay, let's start this meeting. Alam ko na nagtataka kayo kung ba't may meeting ngayon. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. This is because magkakaroon ng promotion sa ating hotel. Bumulong siya kay George. May ganito pala nangyayari dito? Tumangulang ito sa kanya. Isang beses lang sa isang taon. Pero ngayon nakakapagtaka lang. Sambit naman ni George. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Joseph. Mukhang siya yatang mapopromote ngayon. Bulong ni Marga at hindi mailihis ang kanyang tingin sa lalaki sa baklita dahil sobrang gwapo nito ngayon. Talaga bang pading to? Muntik pa niyang mais sa tinig yun. Kasi ba naman? Gwapong-gwapo ito at lalaking-lalaki ang dating. Ipikit mo na lang ang mga mata mo, Marge. Hindi magiging sayo yan. Pagpipigil ni George sa kanya na nahahalatang hindi niya maalis ang titig dito. Ladies and gentlemen, nandito na si Sir Joseph at hindi na tayo magtatagal pa. I will announce that he will be the new CEO of this hotel. Masayang bate ng isang lalaki. Nagpalakpakan ng lahat. May hawak na rin mikropono si Joseph. Ilang sandali hinagod nito ng tingin ang kabuuan ng meeting room. At biglang tumigil ang paningin nito sa kanya. Totoo ba ito nakikita ko? Nakatitig siya sa akin? Oh my God, shit! Huwag kang assuming, girl! Aniya sa sarili. Tumagal ang titig nito at ngumiti pa talaga sa kanya si Joseph. At inaamin ni Marga, kinilig talaga siya. Yay! Ngumiti siya sa akin. Sabi ko na nga ba may gusto sa akin ng lalaking yan eh. Nagpapanggap lang siyang bading. Sambit ni Betty sa kanyang likuran. Kumunot ang noo ni Marga.
Napasabi na lang siya sa kanyang sarili na masyado itong assuming. Sa pagkakaalam niya sa kanya nakatingin si Joseph. Isang buong linggo ang lumipas na walang ibang iniisip si Marga, kundi ang kanyang pagkakagusto sa CEO. Kahit anong pilit niyang pagpipigil, ito pa rin talaga ang gumugulo sa kanyang isipan. Mukhang haggard ka ngayon, Marg. Hindi ka ba nakatulog na maayos? Actually, isang linggo ka ng ganyan. Ngayon lang ako nakapag-open up kasi ayaw ko talaga makita kang ganyan. Sita sa kanya ni George. Hindi agad nakapagsalita si Marga. Hindi niya alam kung anong kanya isasagot. Totoo naman talaga ang sinasabi nito. Agad pa ito nagsalitang muli. Feel ko? Hindi problema sa pera yan o sa pamilya. Magsasalita na sana siya. Nang bigla siyang napatingin sa lalaking pumasok sa loob ng hotel. Ang kanilang bagong CEO. And confirm na confirm, dahil hindi ano ang dahilan, kundi sino? Natatawang sambit pa ni George. George, ba't pa sa lahat ng pwede ko magustuhan isang bading pa? Actually, hindi ko nga alam kung bading ba talaga eh. Hindi niya na napigilang umamin. Marga, iba na yan ah. Super katangahan na ang tawag dyan. Pang-aasar nito. Lakas mo namang mang-asar? Nagmahal lang naman ako eh. Mahal mo na agad ang lalaking yon? Natigilan naman si Marga. Sa totoo lang isang linggo nang gumugulo sa kanyang isipan ang CEO na yon. Kahit pa nga, wala naman sila masyadong encounter, hindi nawawala sa isip niya ang lalaki. Hindi ko alam. Nalilito na rin talaga ako sa nararamdaman ko. Baka isa lang to simpleng paghanga. Normal lang ba kapag ganito? Lumingon sa kanya si George dahil maraming customer ang pumasok. Maya-maya ibinaling nito ang katawan sa harap at ngumiti sa mga pumasok na customer. Ilang saglit nagsalita ito ulit nang hindi sila mahahalata. Normal lang yan sa isang babae ang may in love. Pero dapat marunong kang pumili. Sa dami na magugustuhan mo, bading pa. Payo ni George. Napasinghap na lamang si Marga. Kahit naman kasi ayaw niyang magkagusto sa bading na yon, o bading bang matatawag yon, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sumapit ang hapon na medyo pagod si Marga. Nasa labas sila ng hotel para umuwi na. May sundo ka ba ngayon? Tanong ni George. Wala eh, may pupuntahan din ako. Ngumiti ng simple si George. Mauna na ako ah, nandiyan na kasi ang sundo ko. At saka mag-iingat ka. Ngumiti siya dito bilang ganti. Ilang sandali pa, naglakad na siya sa isang kalye dahil doon siya papara ng tricycle. Ngunit di pa man lumilipas sa ilang minuto, nakita niya si Joseph. Ay, ang gwapo talaga nito. Nang makapasok na ito sa loob ng kotse, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Sakto ring may humintong tricycle sa kanyang harapan at sumakay na siya. Manong, pakisundan mo nga yung kotse na yan. Magbabayad po ako ng malaki. Gusto ko lang malaman kung nag-cheat ba yung boyfriend ko. Pagsisinungaling niya, lihim na natawa si Marga sa kanyang pinaggagawa. Lumingon naman sa kanya si Manong driver. Uso na talaga ang cheating ngayon, madam. Kaya ako sa'yo, paghigpitan mo yung nobyo mo. Napahagat siya ng labi. Talagang naniwala ito sa kanya. Kaya nga po eh. Kahit po talaga sweet at mahal ako ng boyfriend ko, pinaghihinalaan ko pa rin siya. Kasi ba naman ang dami ng cheater ngayon, Manong? Sagot niya habang nagpipigil ng tawa. Naalala ko tuloy ang asawa ko, madam. Nag-cheat ako sa kanya kaya ito ako ngayon. Naghirap at nagsisi. Alam mo ba, nanalo siya ng malaking pera sa loto. Sakto nalaman niya nag-cheat ako. Paliwanag nito na punong-puno ng pagsisisi. Nawala ang tinatagong tuwa ni Marga. Hindi na lang sana ako napadpad dito. Aniya sa sarili. Sayang naman po yun. Nasa huli nga po talaga ang pagsisisi, no? Gusto niya rin sanang sabihin na deserve nitong maghirap kasi nanakit ito ng damdamin ng sarili nitong asawa. Sana nga, kung maaari lang ibalik ang mga araw. Sambit pa nito.
Napabuntong hininga na lamang si Marga. Gayunpaman, kung darating man sa kanya pagkakaroon ng isang lalaki bilang karelasyon, ayaw niya makaranas ng ganun. Lesson na po sa inyo yon. Kaya hanggang pwede po magbago kayo. I-try nyo ding bumawi sa asawa nyo. Baka mahal ka pa nun. May ganun kasi, marunong sila magpatawad. Kung mangyayari man yun, edi hindi mo na dapat sayangin yung second chance. Kita niya ang pagtango ng manong driver. Ilang minuto pa huminto na sila sa isang restaurant. Hindi siya lumabas ng tricycle. Kita ni Marga ang pagpasok ni Joseph sa loob. Pakiramdam mo pa, madam? Niloloko ka ng nobyo mo? Tumango si Marga. Matagal ko na siyang sinusundan, manong. Pero, nauhuli ko naman siya ng mga lalaki ang kasama. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Baka ba ding yung boyfriend mo? Hindi napigilan ni Marga ang kanyang pagtawa. Palabiro po talaga kayo. Tumawa na rin si manong driver. Isa rin po yan sa iniisip ko. Baka nga ba ding yung nobyo ko? Ilang sandali, nakita ni Marga na nakipagyakapan si Joseph sa isang lalaki na mukhang mas matanda dito. Nanlaki ang kanyang mga mata kung paano magbeso ang dalawa. Ang sweet naman nila. Bulong niya sa sarili. Madam, wala pa bang nangyayari sa inyo na nobyo mo? Kung wala, mukhang bakla nga. Muling sambit ni Manong. Parang gano'n na nga po. Tara na nga, Manong, may gagawin pa ako sa bahay. Para naman ito naguluhan sa ngiting nakabahid sa mukha ni Marga. Bumiyahe na sila. Habang nasa daan sila, hindi mawala sa isip niya ang nasaksihan. Di pa rin ako kumbinsido. Ilang minuto ang lumipas na ihatid na siya ni manong driver. Salamat po. Nang makapasok siya sa kwarto, agad siyang nagbihis, nagpalit ng damit, at humiga sa kama. Pagkatapos, nagtalukbong ng kumot. Bakit kaya ako nagkagusto dun? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Sa isip ni Marga, baka talaga nagkamali lang siya ng nararamdaman. Maaga siyang pumasok kesa kay George, at nang dumating ito agad itong napatingin sa kanya. Anong klaseng mukha yan? Natatawa nitong tanong. Haggard na naman ba? Di naman, nakabusangot ka lang. Anong dahilan mo? Mabilis niyang ikinwento yon. Maaga pa naman kaya ayos lang magchismisan mo na silang dalawa. Hanggang sa isang oras ang lumipas, biglang lumapit sa kanilang dalawa ang gwardya. Mamarga! Tawag ng guard. Bakit po? Doon lang niya napansin ang dala nitong bulaklak. Sa isip ni Marga baka may gusto ito sa kanya. Sinuko siya ni George. May nakisuyo lang po. Admirer mo yata. Sabi niya bigay ko raw sa'yo. Inilahad dito ang bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ano po? Totoo po ba? Paninigurado niya. Tumango ang gwardya habang nakangiti. Kilala niyo po ba nagbigay nito? Para masabi ko sa kanya na salamat. Lumungkot ang mukha ng guard. Hindi ko po siya kilala eh. Nasasayangan si Marga. Umalis na rin ang guard at naiwan pa rin siyang hindi makapaniwala. Oh my gosh! May admirer pala ako? Marga, sino kaya sa tingin mo? Kinikilig na tanong ni George. Sana si Sir Joseph. Mahina lamang yon. Pabiro namang tumawa si George sa kanya. Gaga, allergy yun sa babae. Natatawa niyang banat. Gayunpaman iniisip talaga ni Marga na sana si Sir Joseph ang dahilan kung bakit siya may bulaklak ngayon. Ilang sandali pa ang lumipas, bumukas ang pintuan at kitang-kita ni Marga ang pagpasok ni Joseph. Sa minutong yun para bang tumigil ang mundo ni Marga nang magtama ang kanilang mga mata. Naku, Marga, feel ko si Sir Joseph nagbigay sa'yo ng bulaklak. Pabirong sambit ni George. Hindi pa rin nawala ang kanyang tingin sa amo. I wish. May kukwento ako sa'yo mamaya, George. Lumapit sa kanila si Sir Joseph. Hi, girls. Naging mas formal silang dalawa. Magandang umaga po, Sir Joseph. Masayang bati ni Marga. Magandang umaga po. Bati naman ni George. Pero ang ipinagtataka ni Marga, kung bakit sa kanya lang nakatitig si Joseph.
Kahit na bumati naman si George dito. At hindi rin to agad umalis. I heard may nagbigay daw sa'yo ng flowers. Galing daw sa admirer mo? Tanong nito habang nakangiti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatanong si Marga kung kalat na ba yon sa buong hotel. Ay, yes po sir. Nagtataka nga po ako eh. May admirer pala ako. Gusto ko nga siya makilala para naman makapagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti lang si Joseph. Sana makilala mo siya. Ang swerte niya kasi sa'yo. Sobrang ganda mo naman kasi, Marga. Para naman may mga butterfly na lumilipad sa tiyan ni Marga. Dahil sa mga magandang narinig. Di naman ho. Nako, huwag ka na magpaka-humble dyan. Basta sobrang ganda mo. O sige na. May gagawin pa ako sa office. Pagpapaalam nito. Pagkaalis nito hindi mawala sa isipan ni Marga ang tagpong yon. Kaya buong araw siyang masaya kahit ang daming customer ang kanilang kinikater. Hapon na. Kailangan niya na umuwi. Pero hindi pa siya nakakasakay. Nakita niya huminto sa kanyang harapan ng kotse ni Joseph. Marga, wala pa ba sundo mo? Tanong ni Joseph nang maibaba nito ang bintana ng kotse. Biglang kumabog ang kanyang dibdib ng malakas. Wala naman po talaga ako sundo. Nag-aabang po talaga ako ng tricycle pa uwi. Sa tuwing nasa malapit talaga si Joseph, tila hindi siya mapakali. Gusto mong ihatid na kita? Malayo ba ang sa inyo? Huwag na ho. Paparating naman na po yung tricycle. Tumango naman si Joseph. Pero ang titig nito sa kanya, halatang kakaiba. Sige, alis na ako. May pupuntahan pa ako. Sige po. At tuluyan na nga umalis ang kotse. Eksaktong may humintong tricycle. Manong, pakisundan nga po yung kotse na yan. Nandun kasi boyfriend ko. Pagsisinungaling na naman niya. Kahit nagdadalawang isip ang matanda, wala itong nagawa. Sinundan nila ito. At nang huminto sa isang resort ng kotse, bumaba na rin si Marga. Maraming salamat po, sabi niya kay manong driver. Ito ang ikalawang beses niyang sinundan ng lalaki. Alam niyang delikado, pero sumigi pa rin siya. Ano kayang ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili, habang nagtatago sa isang kotse. This not guarantee her anything. Baka nga mapahamak pa siya sa pagiging stalker niya sa sariling amo. Nang makapasok na si Joseph sa loob, sumunod naman siya. Mabuti na lang hindi masyadong mahigpit ang gwardya. Nasaan na ba yun? Hindi niya kasi nakita si Joseph. Nasa iisang hallway si Marga na walang masyadong tao. At lalakad na sana siya sa isang sulok. Nang biglang may humilas sa kanya. Akmang sisigaw siya, mabuti na lang na may nagtakip sa kanyang bibig. Ba't mo ako sinusundan? Kilalang kilala ni Marga ang boses na yon. Dumagundong ng sobrang lakas ang kanyang puso. Hindi po kita sinusundan. Pagsisinungaling niya. Huwag ka na magsinungaling pa. Alam kong sinusundan mo ako. Kitang-kita ko ang tricycle na sinakyan mo. At wala na yata siyang takas. Mapaklas siyang umiti. Sorry po. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Ba't mo ba kasi ako sinusundan? May gusto ka ba sa akin? Dahil nakayuko siya, napabaling siya dito. Hindi po, wala po akong gusto sa'yo. Ba't ka nandito? Curious ka lang sa buhay ko? Sa minutong yun, hindi niya na alam kung ano isasagot. Bistado na talaga siya. Gusto ko lang naman po talagang malaman kung totoo pong bading kayo. Ayaw niyang sabihin yon, pero ito na yata ang pagkakataon. Baka ito na rin ang huling araw niya sa trabaho. Siyempre amo niya ito. Tapos sinabihan niya ng ganon. Sinundan mo ako para lang sa ganyan? That's impossible. Nahihiya siyang tumango. Gusto niya nang tumakbo at hindi na magpakita habang buhay sa lalaking to. Sorry po talaga, hindi ko na po ulitin. Wala namang nakitang galit sa mga mata ng lalaki si Marga. Bagkos nakangiti pa nga ito sa kanya. You must have deep reason for doing this. Hindi niya na alam ang gagawin. Gusto niya na lang magpalamon sa lupa. Pwede na ho ba akong umalis? Tanong niya kasi nahihiya na talaga siya. Tumawa muli si Joseph. No. Alam kong gusto mo makumpirma kung badi nga ba ako. Natigilan siya
Baka sabihin nito ang totoo. Pero dahil medyo ininis mo ko, may bayad tong ginagawa mo. Sambit nito na nagpatakot kay Marga. Medyo napaatras siya. Kitang-kita niya kasi ang ngiti nitong nakakaloko. Hindi ko na po talaga gagawin ulit, promise! Mas malapit na ito sa kanya at kitang-kita niya ang mata nitong parang nangungusap. Kung malalaman mo ang totoo, anong gagawin mo, Marga? The way he said those words, para talagang napaka-masculine nito. Bumilis ang dagundong sa kanyang dibdib. Sir, aalis na po ako. Ngunit ang sumunod na nangyari, ang bumitin sa kanya sa ere. Bigla siya nitong hinalikan. Isang halik na parang nagpabago sa kanyang mundo. Napapikit si Marga ng mga mata. Sa minutong yon, napaisip siyang, hindi ba talaga siya nananaginip? What now, Marga? Ano sa tingin mo ang sagot ko? Hindi siya agad nakapagsalita. Damang-dama pa rin ni Marga ang halik ni Joseph sa kanya. Gusto rin kita, Marga. Sabi nito bago umalis. Naiwan siya doong tulala. Hindi makapaniwala si Marga sa nagawa nilang dalawa ni Joseph. Hinalikan siya nito at sinabihan siyang gusto siya nito. Nang makabawi na si Marga, agad siyang umalis sa lugar na yon. Hanggang sa mga araw na ito, hindi pa rin siya makapaniwala. Kaya kahit sa trabaho, tulala siya. Marga, isang linggo ka nang natutulala dyan. Sabihin mo nga sa akin, anong dahilan yan? Heartbroken ka ba? Sunod-sunod na tanong ni George. Isang linggo na siya nitong tinatanong pero hindi pa rin siya handang magsabi ng totoo. At kapag nandito naman si Sir Joseph, iniiwasan mo siya. Napapansin ko parati mong pagbabanyo bilang excuse. Napabuntong hininga na lamang siya. Tumingin siya kay George at umiling. Sorry talaga, George. Hindi pa ako handang sabihin sa'yo yon. Hay nako, hindi naman kita masisisi. Masyado ka na talagang in love dyan kay Sir Joseph. Kundi lang yun ba ding, sigurado ako magkakagusto yun sa'yo. Tumingin siya sa harapan. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Pero wag kang tumawa ah. Wag mo akong sabihan na napapraning ako. Ngumiting tumango si George. Oo naman no. Hindi talaga bading si Sir Joseph. Nagpanggap silang nakatingin sa harapan pero patuloy pa rin ang pagkakwento niya kay George. Totoo? Gusto ka rin niya? As in hindi siya bakla? As in hinalikan ka niya? Nagkatinginan silang dalawa. Sa totoo nga kinikilig pa si George. Marga, dapat hindi natin dito pinag-uusapan ng bagay na yan. Mamaya pumunta tayo ng coffee shop para pagchismisan. Napangiti na lamang si Marga. Sa ngayon magpo-focus silang dalawa sa trabaho. Hanggang sa may dumating na isang staff. Ma'am Marga, sabi ni Sir Joseph, papuntahin ka raw sa office niya. Natigilan silang dalawa. 5th floor, ASAP. Sambit pa nito at agad umalis ang staff. Narinig mo yun? Kabadong saad ni Marga. Naninigurado pa siya kung tama ang pagkarinig niya. Marga, ang swerte mo naman. Pinapapunta ka na doon. Hindi siya makapagsalita. Dahil hindi pa rin siya nakamove on. Marga, pumunta ka na doon, sige na. Tumango siya dito at nagmadali na. Nasa harapan ni Marga ang magarang pintuan ng opisina. Marga, kalmahan mo lang. Kaya mo yan. Sambit niya sa sarili. Kumatok siya ng 3 beses. Come in. Imporma ng nasa loob. Pinihit niya ang doorknob at nang makapasok na siya, bumungad sa kanya si Joseph na nakaupo habang kumakain. Sir, pinapatawag niya raw ho ako? Ngumiti ito agad. Yeah. Umupo ka muna dito. Kumain ka. Po. Let's eat, Marga. Nahihiya man, umupo rin siya. Ano pa po palang kailangan mo, sir? Huwag mo na akong tawagin, sir. Just call me Joseph. Sambit nito sa manly voice. Sa minutong ito hindi talaga makapaniwala si Marga na nasa opisina siya ng CEO. Kumain ka na muna, Marga. Huwag ka na mahiya. Kahit nahihiya talaga siya, ayaw niyang tanggihan ang kanyang amo. Kumain na lamang siya at nang matapos sila tumingin si Joseph sa kanya. About what happened last week, gusto ko lang sabihin sa'yo na sana sa ating dalawa lang yan. Napatitig siya sa mga mata nito. Napaisip si Marga kung ano kaya ang tinatago nito.
Gusto ko rin pong humingi ng paumanhin. Ngumiti lang si Joseph. I'm not a gay, Marga. I can't tell you the reason for now. But one thing is for sure. Gusto kita. Alam ko mahirap paniwalaan pero nung unang araw pa lang nagustuhan na kita. At hanggang ngayon, gusto pa rin kita. At gusto ko na itigil tong pagpapanggap ko dahil sa'yo. Hindi alam ni Marga kung saan patungo ang usapan. Pero alam niya ito lang ang rason kung ba't siya nito kailangan paliwanagan at pinatawag. Kaya Marga, sabihin mo sa akin, gusto mo ba talaga ako? Nagdadalawang isip siyang sumagot, but she knew that this is her chance. Huwag ka mahiya sa akin, Marga. I want to know about it. Naramdaman ko kasi na gusto mo ako. Pagpapaliwanag pa nito. Saglit siyang tumingin sa centerpiece ng lamesa. Gusto kita, Joseph. Malay ko ba? Kahit pilit nilang sinasabing bading ka, pinipili ko pa rin paniwalaan na lalaki ka talaga. At oo nga, gusto kita. I can't tell you I acted as a gay. I can tell you the reason for now. Nasabi ko na sa'yo may rason ako, and I appreciate you liking me. Thank you for that. Sana, ganun ka sa akin kasi gusto kita. Pilit na pinipigilan ni Marga ang kanyang kilig. Ayaw din niyang maging mukhang easy to get woman. I appreciate you, Joseph. Hindi lang talaga ako makapaniwala na ang CEO ng hotel na to magkakagusto sa isang simpleng receptionist lang. Nahihiya niyang saad. Gayunpaman, napatitig si Joseph sa kanya. Para nito minimeasure ang kanyang buong pagkatao. Huwag mong ilang ang trabaho mo, Marga. At saka hindi na bago ngayon na magkagusto sa isang tao. Tumangutango ang dalaga. Kahit itong ginagawa nilang dalawa, hindi man lang pumasok sa isipan niyang mararanasan niya ito. I want you to know, Marga, that I really like you. Hindi buo ang araw ko kapag di kita nakikita sa front desk. I want you to remember it every day. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Hindi niya napigilan na mapangiti. Talagang maganda ang nangyayari ngayon sa araw na ito. I will surely remember, Joseph. I can't believe it. Ngumiti lang si Joseph saglit. Kapag kuwan muli itong nagsalita. Are you free later, at night? Naalala ni Marga si George. Kailangan niyang kausapin si George tungkol dito. Yeah, bakit pala? If it's okay, can we have a coffee date? This is the first time someone offered her a coffee date in that formal state. Coffee date? Nauutal niyang panigurado. Ngumiti si Joseph habang nakatingin sa kanya. You don't drink coffee? Hindi naman, I just can't believe it. Is this your first time? Manghang tanong ni Joseph sa kanya. Hindi siya agad makasagot. Nahihiya siyang aminin na tanging mga kaibigan lang talaga niya nag-aaya sa kanya ng coffee date. Nakakahiya mang aminin pero oo. Shit, ang swerte ko naman kung ganun. Pero ayos lang bang ayain kita? Tanong muli ni Joseph sa mas malumanay na boses. Tumango si Marga. Hindi ko na palalampasin to. Sabi pa niya sa sarili. Ayos lang naman. I want to experience it too. So, kita-kits mamaya? Okay, kita-kits. Kapag kuha nagpaalam na siya kay Joseph. Ngunit bago pa man siya makaalis sa opisina nito, nagsalita ito sa kanya likuran. Ako nga pala nagbigay ng bulaklak nun. Naalala mo ba yun? Simple siyang lumingon. Alam ko. Aniya at lumabas na opisina. Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang puso. Gusto siya ng taong gusto niya, isang swerteng kailangan niyang tanggapin ng buong buo. Later at night, nagdadalawang isip pa si Marga na pumasok sa sinabing cafe ni Joseph. Marga, go get it! Huwag mo lang muna isuko ang perlas ng silangan. This is your chance to have fun. Girls should have fun. Sabi ni George sa kanilang video call. Nag-video call pa talaga silang dalawa. Kasi baka hindi siya sisipot. Pero ito si George mapilit. Oo na, nahihiyalan talaga ako. Hindi naman kasi ako magaling makipag-usap sa mga tao. Reklamo naman niya. Napabuntong hininga naman si George. Just be quiet. O kung ano lang kaya mo sabihin. Be yourself, Marga. Don't miss this chance. Kulang ka sa love life eh.
Napangiti na lamang siya sa sinabi ni George. Simula talaga na maging magkaibigan sila, parati na lang sila nagbibiroan. O sige na nga, I will grab this one. That's my girl. Masaya ang sabi ni George. Tumingin muna siya sa harapan ng cafe at tinapik-tapik ang dibdib. Kaya mo to, Marge. You have to do this. Hindi ka tatandang dalaga. Papatayin ko na to Saad ni George sa kanya. Thank you, George. Paalam niya sa kaibigan. Pumasok na siya sa loob ng cafe. Agad niya nakita si Joseph na panayambaling sa paligid. Mukhang hinintay talaga siya nito ng matagal. Joseph. Tiningnan niya ang lalaki and right now he is very manly. Kakaiba ito sa nakasanayan niyang Joseph sa hotel na pinagtatrabahuhan. Hi, ang ganda mo ngayon. Bagay na bagay sa'yo yung simpleng damit. She is flattered about that. Thank you. Tumayo si Joseph at naging gentleman ito. Upo ka na. Thank you ulit. Ganito pala talaga si Joseph kapag hindi ito nagpapanggap na bading. Waiter! Tinaas si Joseph ang kamay at may lumapit naman agad. Nag-order silang dalawa at pagkatapos agad nagkwentuhan. Salamat pala sa pag-aaya mo sa akin Aniya, nang nasa labas na sila ng coffee shop kapag kuwan. May pasok ka ba sa Sabado? Wala naman, bakit? Biglang hinawakan ni Joseph ang kanyang kamay. It sent a sensational tingling through his body. Napatingin na rin siya sa kamay nitong malumanay na humawak sa kanya. I wanna invite you to the wedding anniversary ng mga magulang ko. Bigla niyang hinigit ang kamay at talagang nagulat siya. Wait, ng magulang mo? Nahihiya ako. Don't worry. At sa ako nag-aalala ka rin. They're kind. Tiyak ako na magugustuhan nila ang babaeng kinakwento ko sa kanila. So it means binanggit mo na ako sa kanila? Ngumiti si Joseph na parang nanalo sa loto. Of course. Agad nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa harapan ngayon na magandang mansyon si Marga at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi mo na siya pumasok dahil nga hinihintay niya si Joseph. Marga! Tawag ng kung sino. Pero na makilala niya ito, agad siyang napangiti. Joseph! Nang magkalapit silang dalawa, humalik ito sa kanyang pisngi. It makes her stunned for a second. First time ngayon. Ngunit para kay Joseph tila normal naman ata. Ganun nga siguro ang mga mayayamang tao. My parents can't wait to see you. Talaga ba? Saka ayos na ba yung suot ko? Baka kasi hindi bagay sa akin. That's enough, Marga. Wala ka nang dapat patunayan. Maganda ka. At sobrang ganda pa. They would surely affirm what I said. That makes her even more smile. Nahihiya talaga ako Ang bait mo masyado. Don't mention it. Tara na. Humawak naman agad siya sa braso nito. Kapag kuha na makapasok sila sa loob ng bahay, pinagtitinginan sila ng mga tao. They think that we are best friends. Hindi ba nila alam na nagpapanggap ka lang na bakla? They don't actually. Si Mama at ako lang nakakaalam dito. Sa minutong yun, nagtataka rin siya kung ba't kailangan pa talaga nitong magpanggap na isang bakla. Pwede naman kasing hindi na. There you go. Sambit nito na makaharap na nila ang parents ni Joseph. Joseph? Siya na ba si Marga? Nakangiting tanong ng mama nito. Lumingon nito sa kanya. Yes, Mom. Marga, this is my mom. Her name is Teresa. Bumeso naman si Marga sa ginang. Good evening po. Tumango naman ng simple si Teresa. Mom, iwan ko muna si Marga sa'yo. Para makapag-usap kayo. Pupuntahan ko lang mga kaibigan ko. Natigilan siya dahil iniwan siya nito sa mama nito. Marga, huwag ka mailang sa akin. Hindi rin ako nangangagat. Sorry po pero nahihiya lang po talaga ako. Pilit niyang pagtawa. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa braso. Halika. Marami ako ikukwento sa'yo. Nasa pool area sila kung saan walang masyadong tao. Tungkol sa inyo ni Joseph, may namamagitan ba sa inyo? Uminom muna ito ng champagne. Nahihiyang sumagot si Marga. Gayunpaman wala naman siyang pagpipilian. Wala po Mahina itong natawa. Hindi maintindihan ni Marga kung nasa isip nito yon.
Baka kinakarit niya pagiging badik. Ang batang talaga na yon. Parang hindi nito gusto ang ideyang yon. Ma'am, huwag niyo po sanang masamain. Bakit ka po pala nagpapanggap si Joseph na isang bakla? Naramdaman din niyang hindi ito masamang tao. Kaya nagtanong siya dito. Tumingin to sa kanya habang nakangiti. Ang rason niyan, his dad is pressuring him to get married. At saka marami talagang babae naghahabol sa anak ko. Minsan na rin niyang napahamak dahil kinidnap na isang babae. Paliwanag nito habang natatawa. Napaisip agad si Marga. Gwapo naman talaga si Joseph. Kahit nga si Marga hindi makatulog na maayos kakaisip sa lalaki. Ganun pala. Nahihiya lang siguro aminin si Joseph sa akin yon. Alam mo, this is the first time na may pinakilala siyang babae sa amin. He is proud and loud to the both of his parents. Kaya sobrang saya ng kanyang papa. Lalo na't sinabi ni Joseph na special sa kanyang babaeng ito. And that is you. Dahil sa sinabi ni Teresa, napangiti na lamang si Marga at kumabog na husto ang kanyang dibdib. Ako po? Paninigurado pa niya kasi para bang nabingi siya sa sinabi nito. That's impossible po. Hindi makapaniwala pa niyang sabi. Tumawa naman ulit si Teresa. Yeah, sa katunayan nagulat din kami. At the same time, we are not disappointed. Isang maganda at mabait na bata ang pinakilala niya sa amin. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Pilit lang niyang pinapaniwalaan na nananaginip lang siya. Come on, don't feel like you're embarrassed. Happy kami na natagpuan ka ni Joseph. Look at him, he's changed. At ikaw ang dahilan nun. Kung alam mo lang kung gaano siya ka-in-love sa'yo. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan sa sinabi ng ginang. I can't believe it, ma'am. Just call me tita, honey. Baka rin sa susunod tawagin mo na ako, mama. I am manifesting that to happen. Sa palagay ni Marga, walang makakatumbas sa kasiyahan na nararamdaman niya. Hindi na lang talaga siya makapagsalita. Kapag kawan dumating din si Joseph na parang kanina pa sila hinahanap. Finally, nahanap ko rin kayo. Magsisimula na ang kainan, ma'am. Tayo na sa loob. Nagkatinginan mo na si Marga at Teresa. Nagngitian pa sila sa isa't isa. Yeah, nagugutom na rin ako. I'm sure you do too, Marga. Malumanay na sambit ng ginang. Isang tango ang sinagot ni Marga dito. Naunang lumakad si Teresa. Sumunod naman silang dalawa ni Joseph pero nagsalita ito. I think maraming kinuwento si Mama. Ang dami nga, ang bait niya pa. Humawak na lang din siya sa kamay nito. Feel ko hindi ka titigilan ni Mama. Alam ko ang kanya ekspresyon sa muka. Nang nasa harapan na sila ng pintuan, muli silang nilingon ni Teresa. Joseph, you better not hurt Marga. Ako makakalaban mo. Hindi sila nakasagot ni Joseph. Nang pumasok na ito sa loob ng bahay, naiwan pa silang natulala sandali. See? Kibit balikat na sambit ni Joseph sa kanya. Maraming nangyaring maganda sa wedding anniversary celebration ng pamilya Cortez. Gayunpaman, ang daldal ni Marga pag-uwi ay kasiyahan din dahil mahal siya ng pamilya ng lalaking mahal niya. Kahit pa nga, wala pa silang label ni Joseph. Isang buwan pa lang, Marge, ha? Ang swerte mo kasi nililigawan ka na ni Joseph. Sir Joseph pala? Masayang sabi ni George sa kanya. Nasa cafe sila habang nagchichismisan. Kaya nga pero alam mo ba, hindi na siya nagpapanggap na bading. Ang daming hindi makapaniwala. Sabi ni Marga habang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. And that's because of you. Ganyan kahaba ang buhok na isang Marga Garcia. Proud nito, sabi. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. Na totoo talaga lahat ng to. Ang ganda pala talaga kapag nagmamanifest ka. Ani Marga habang humihigop ng kape. Ganon din ang ginawa ni George. Pero alam mo ba? Na ano? Bumuntong hininga muna si George. Yung bagong receptionist sa bading. Sa gabi ang duty niya, may gusto sa Joseph mo. Naiinis pang kwento ni George. Tumawa lang si Marga. Ano ka ba? Hayaan mo na nga lang yun. I'm sure naman na hindi yun papatulan ni Joseph. Sana nga, no? Oo na.
Nakakaramdam din ako ng jealous, pero syempre naniniwala pa rin ako kay Joseph. Sabi nga niya sa akin, hindi niya ako sasaktan. Ngumiti naman ulit si George. Alam ko yun, nababahala lang talaga ako. Biglang tumunog ang cellphone ni Marga at agad niyang kinuha ito galing sa bulsa. Let me take this. Sambit niya kay George. Tumayo na agad at umalis. Hi sweetheart, how are you? Namiss kita. Matatagalan pa ako sa business trip namin. But I will make sure magdadala ako ng pasalubong sa'yo. Kinilig naman si Marga. Kahit busy si Joseph, gumagawa pa rin to ng paraan para makapag-update sa kanya. Simula kasi nang manligaw ito, wala itong ibang ginawa kundi sorpresahin siya. Mag-effort ng sobra at dinadala siya sa magagandang spot. Ayos na ako dito, Joseph. Huwag kang mag-alala sa akin and thank you for checking on me. Excited na rin ako makita ang surprise mo. Masaya niyang tugon. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Joseph. She missed him too. Di mo ba ako na-miss? Siyempre na-miss, may magagawa pa ba ako? Yan talaga ang gusto ko marinig. O sige na, tumawag lang ako para marinig ang boses mo. Babalik ako ulit kapag nagka-time ako. Okay, sige Joseph, I love you. Sambit niya, mabilis ang pinatay ang tawag para hindi na humaba ang kanilang usapan. Nung una kasing beses na sinabihan niya ito ng I love you, talaga nag-cancel pa ito ng meeting. Napangiti na lamang si Marga kapag naaalala niya yon. Bumalik na siya sa loob ng cafe. Oh, sino tumawag? Sino pa ba? Balik niyang tanong kay George. Nagkibit-balikat naman ito. Makaraan ng ilang oras, umuwi na rin sila. Lunes na Lunes, namimiss na ni Marga si Joseph. 2 araw na kasi nitong walang kontak sa kanya. Pero nagpaalam naman sa kanya ito na magiging busy. Marga, para kang pinagkalooban na maraming problema sa mukha mong yan. Kahit pinadalhan pa ako ni Joseph ng bulaklak, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung pagkamiss sa kanya. What can I do? In love na in love ka talaga sa lalaking yon. Well, normal lang yan. Mas malala pa nga yan kapag nagtagal kayong dalawa. Gaga, wala pang kami, no? Kinurot ni George ang kanyang tagiliran. Halata naman sa mukha mo mabilis ka lang bibigay. Ngayon pa nga lang para ka ng timang. Ganun ba talaga kapag na in love? Hindi ako love guru pero hindi nito natapos ang sasabihin nang biglang napatingin si George sa harapan ng hotel. Tumingin din siya doon at napatayo si Marga na makita si Joseph na nakangiti sa kanya. Marga! Sambit nito sa kanyang pangalan. Nagmadaling lumapit si Marga kay Joseph. Joseph, namiss kita ng sobra. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin yon. Umiti sa kanya ang lalaki. George, pwede ko ba haramin muna si Marga saglit? Tanong ni Joseph kay George. Tumango lang ito habang nakangiti. Natagpuan ni Marga ang kanyang sarili na nakaupo sa malambot na sofa. Joseph, may trabaho pa ako. Reklamo niya pero ang totoo. Gusto lang niyang magpalambing sa taong mahal niya. You don't have to worry. Ako ang may-ari nito. Kung pwede lang na hindi na kita pagtrabahuhin Sambit pa ni Joseph. Pero namiss din kita. Ang tagal mo rin kasi. Siya na ito lumapit kay Joseph. Kapag kuwan, humalik siya sa labi ng binata. Nagulat pa si Joseph sa ginawa niya. Pero kalaunan tumugon din. Sa 1 buwan na magkasama sila, ngayon lang sila naghalikan. Hinalikan mo ko. Namumula at nahihiya si Marga sa isang tabi. Pero tumugon ka naman. Sorry, nag-carried away ako Galit ka ba? Ngumiti lang si Marga. Dahil nga siguro na-miss nila ang isa't isa. Hinalikan niya na si Joseph kanina. Hindi na siya nakapagpigil pa. Sweetheart, may bibigay pala ako sa'yo. Sambit nito, nang magkaroon ng pagkakataon, at umupo sila ng sofa. Ano naman yon? Kinuha na muna ni Joseph ang isang supot na sobrang laki at may nakatatak na pangalan ng luxurious brand. Wow, mukhang mahal yan Galing to ng Paris. Ito yung sinasabi ko sorpresa ko sa'yo.
Nagandaan kasi ako na makita ko to kaya binili ko para sa'yo. Paliwanag ni Joseph na punong-puno ng pagmamahal. Thank you for this, Joseph. Sobrang nagandahan ako. Kitang-kita ni Marga ang isang necklace na sobrang ganda at may mga damit pa. Are you happy? Siyempre naman. Isang ngiti at hinalikan niya muli si Joseph sa pisngi. Pagkatapos niyakap ito ng mahigpit. Kala ko di mo magugustuhan eh. Basta galing sa'yo? Tiyak magugustuhan ko. Siyempre ikaw na bumili. Marahang kinurot ni Joseph ang kanyang pisngi. Nag-text ka sa akin na pag umuwi na ako may sasabihin ka. Bumalik sa kanyang alaala ang tungkol doon. Napangitiin na lamang siya. Bigla siyang kinabahan pero seryoso siyang tumingin kay Joseph nang nakangiti. Sa totoo lang nahihiya pa ako eh. Come on, sabihin mo na sa akin. Joseph, I really appreciate your efforts and everything you did to me. Kaya gusto ko malaman mo na pinapatigil na kita sa panliligaw mo. At dahil sa kanyang sinabi, kitang-kita sa mga mata ni Joseph ang kasiyahan. Kumibot pa ang labi nito. You mean tayo na ba? Punong-puno ng paninigurado ang boses ng lalaki. Tumango naman si Marga habang nakangiti. Totoo, sweetheart? Tayo na talaga? Mas lumapad ang ngiti ni Marga. Mabilis siyang kinarga ni Joseph at inikot siya nito na parang bagong kasal sila. Bitiwan mo na ako, Joseph, nahihilo na ako oh. Agad siyang binitiwan ni Joseph and then he kissed her passionately. Mahal kita, Marga. Napangitiin na lamang siya. Maya-maya lumalim ang halik ni Joseph at nagpaubaya na rin si Marga sa sensasyong lumukob sa kanyang katawan. She knows it is worth it to offer her freshness. Si Joseph naman ang una at wala siyang kailangang pagsisihan. Mabilis ang mga araw na lumipas. Everything felt surreal. Marga, sa tingin ko darating ang araw na hindi ka na magtatrabaho dito. 3 buwan na simula nung sinabi mo may nangyari sa inyo at kayo na. Baka nga malaman ko ikakasal na kayong dalawa. Hindi makapaniwala ang sambit ni George. Yes, she kept it for a long time. Wala pa siyang sinabihan nun pero ngayon handa na silang dalawa ni Joseph. Kaya nga sorry talaga na kailangan ko pang itago sa'yo ha. Si Joseph din kasi may gawa nito. So sabi naman niya, kahit kailan pwede na maging out yung relationship namin. Nagdadalawang isip lang kasi ako. Kung di ko lang nabasa update ni Sir Joseph. Tungkol sa inyo, di ko pa malalaman. Palihim lang pala kayong dalawa ha. Bahagya siya nitong kinurot sa tagiliran. Nakapagchismisan pa silang dalawa. Matapos nilang mag-out sa trabaho. Tagal naman ng Lorenzo na yon? Reklamo ni George habang hinihintay ang bagong receptionist na panggabi ang duty. Wala rin ang kasama nitong si Betty, kaya mataman lang silang naghihintay. Sandali pa ang lumipas, tumunog na ang cellphone ni Marga. Sino yan? Tanong ni George. Nakakunot kasi ang noo niya. Tumawag ang mama ni Joseph. Hindi naman tatawag sa akin sa ganitong oras. Sagutin mo, baka importante. Lumayo muna siya ng konti kay George. Hello po, tita. Ano po sadya niyo? Ngunit nakarinig ng iyak si Marga sa tawag. Tita, are you alright? Gusto niyo po bang pumunta ako dyan? Nababahala niyang tanong. That moment, nakaramdam na agad si Marga na may problema. Marga, si Joseph, nakidnap si Joseph. Napatulala na lamang si Marga. Napatanong siya sa kanyang isipan kung paano nangyari yon. Kalalaking tao ni Joseph pero nakidnap pa? Tita, pupuntahan ko po kayo dyan. Imporma niya dito na makabawi sa pagkagulat. Marga, okay ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni George. Hindi siya agad nakasagot, bagkus mabilis niyang niyakap ang kaibigan. I'm here, Marga. Ano ba nangyari? Pinakalma muna niya ang sarili. Nakidnap si Joseph. Humiwalay si George sa yakap para makaharap siya. Ano? Totoo ba yan? Tumangulang si Marga. Ano gagawin natin? We should report it to the police. Pupunta na muna ako sa bahay nila. Sasamahan kita. Mabilis nilang tinungo ang mansyon ng mga Cortez.
Nasa harapan ni Marga ngayon ang walang tigil sa pag-iyak na mama ni Joseph. Tita, magiging maayos din ang lahat. Malakas at matalino si Joseph, alam kong kaya niyang lumaban. Niyakap niya ang mama ni Joseph at hinagod ang likuran nito. I don't want to lose si Marga. Siya lang ang meron ako. Mahal na mahal ko ang anak ko. Napatingin si Marga sa papa ni Joseph. Nangyari na naman ulit ang nangyari sa kanya noon. Kung nag-asawa lang talaga siya agad, titigilan na siya ng mga babae o mga bading na parating humahabol sa kanya. Nakalala na po ba yung suspect? Tanong naman ni Marga. Kahit medyo kalmado na siya, hindi pa rin nawala sa kanyang katawan ng pag-aalala. Sabi ng mga pulis, isang bading daw ang kumidnap. They traced the video sent to us. Malapit lang daw dito. Napaisip si Marga. Alam niyang imposible, pero may naiisip siyang pwedeng gumawa nito. Bumaling siya kay George. George, sa tingin mo ba may kinalaman dito si Lorenzo? Tanong niya dahil may suspetsya siya. Yun din ang iniisip ko, Marga. Patay na patay ang bading na yun kay Sir Joseph. Kahit na hindi kami close, kinukwentuhan niya ako pag nagkataon. Sa tingin ko talaga may kinalaman ng baklang yun eh. Ilang sandali pa ang lumipas, tumawag ang pulis siya. Sabi ng mga ito na trace na ang pinanggalingan. Kailangan sila sa opisina para sa operasyon ng pagsugod. Kinakabahan man, kailangan nilang gawin to. Nasa isang bodega sila. Ma'am, kami na bahala dito. Doon na lang kayo sa patrol car. Sobrang delikado. Saad ng pulis kay Marga, pero hindi niya masikmura kung wala siyang gagawin. Naka-safety vest naman siya. Ang mama at papa naman ni Joseph, nasa loob ng patrol car kasi natatakot nga ang mga ito. Isama niyo na po ako. Kailangan ako ng boyfriend ko. Walang nagawa ang mga ito. Sinabihan din siyang delikado but Marga took a risk. Nang pumasok ang mga pulis, nasa likuran lang siya. Maghati tayo sa dalawang grupo. Saad ng isang pulis at sa kabilang banda kinakabahan talaga si Marga. Sumunod ang mga ito hanggang sa natagpuan nila si Joseph na nakagapos sa isang madilim na parate. Ngunit nabigla nang umilaw at lumabas si Lorenzo na may dalang baril. Huwag kayong lalapit sa amin. Kung ayaw niyo masaktan, ibigay niyo muna sa akin ng ransom. Nakakatakot ang boses ni Lorenzo. Hindi makapaniwala si Marga na kayang magawa ito na isang trabahante sa isang hotel. Pinagkakatiwalaan pa naman to ni Joseph. Tama nga si George. Mali ang pagkatiwalaan nito. Lorenzo, ba't mo ba ito ginagawa? Ano bang gusto mo mangyari? Tinawanan siya ni Lorenzo na parang baliw. Bumaling agad ang tingin ni Marga kay Joseph. Bugbog na bugbog ang mukha nito. Naaawa na talaga siya sa kalagayan nito. Inagaw mo siya sa akin, Marga. Akin lang sana si Joseph. Pero dahil pera din naman ang gusto ko, iyon na lang siya. Akin ang ransom. Lorenzo, pinapalibutan ka namin. Sumuko ka na bago ka pa mahuli. Sigaw ng isang pulis, pero hindi man lang natinag si Lorenzo. Hindi ko pakakawalan to lalaking to, kundi ibibigay sa akin ang ransom na hinihingi ko. Sinabi ni Tita Teresa na 10 milyon ang hinihingi nitong ransom, kapalit ang buhay ni Joseph. Ngunit sinabi naman ni George na hindi dapat magtiwala kay Lorenzo. Dala namin ang pera, Lorenzo. Kaya kailangan din namin makasigurado na tutupad ka sa usapan. Ngunit habang nanonood si Marga, hindi siya nakapaghintay na sigipin ang kanyang boyfriend. Pasimple niyang kinuha ang baril. Yes, she has one. Binigay sa kanya ng isang pulis bago pumunta dito. Ibigay niyo muna ang... Hindi natapos ito ang pagsasalita nang ipinutok ni Marga ang baril. Sapol si Lorenzo sa balikat nito kaya natumba ito. Bilis! Utos ng mga pulis. And yes, she knows how to use a gun. Kasi dating isang retired police ang kanyang papa. Siya na mismo ang lumapit kay Joseph habang abala ang mga pulis kay Lorenzo. Sweetheart, nandito na ako, gumising ka na please. Niyug-yug pa niya si Joseph. Sa tingin kasi niya nawalan nito ng malay. Agad na tumawag ng ambulansya ang isang pulis. Ilang saglit pa may dumating naman para kunin si Joseph. Magiging okay din ang lahat, sweetheart. Bulong niya sa binata. Nang nasa labas na sila, doon na tumulo ang kanyang luha. Marga, magiging okay lang ba si Joseph?
Kinakabahang tanong ng ina nitong si Teresa. Mabilis siyang yumakap dito. Magiging maayos po siya, tita. 3 araw ang lumipas. Nakulong na si Lorenzo. Malaking kaso ang ipinataw dito at pagbabayarin pa ng iba't ibang damages. Si Marga naman panay ang bantay kay Joseph. Sweetheart. Napatingin si Marga sa lalaki. Hinaplos-saplos niya ang pisngi nito. Maya-maya nagmulat ito ng mata. Sweetheart, na-miss kita. 2 araw kang tulog. Mabilis niyang niyakap ang kanyang nobyo. Wala ka kanina, kaya hindi mo ako nakita nagising nung una. Tumango siya. May ginawa lang ako, pero ang mahalaga, maayos na yung lagay mo ngayon. Kapag kuwan, mahigpit na hinawakan ni Joseph ang kanyang kamay. I heard mom saying na ikaw daw ang bumaril kay Lorenzo. Tumango-tango siya dito. Marunong kasi ako. Retired police ang papa ko. Tinuruan niya ako noon. Thank you, Marga. Thank you for saving me. Matamis na ngumiti ang dalaga. Alam mo, para sa'yo, paparilin ko pa yung mga taong gustong lumapit sa'yo, sasaktan ka. Napatawa naman si Joseph sa sinabi ni Marga. Hindi ka ba nasaktan? Ikaw pa talaga nagtanong yan. Baka kasi sinaktan ka ni Lorenzo. Hindi ko talaga patatawarin ang bading na yun. Ayos lang ako. Ang intindi natin, dapat ikaw magpagaling ka. Mahal mo pa ba ako, Marga? Kahit na ganito na yung mukha ko? Ano ka ba? Tumahimik ka nga lang dyan. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Pero oo, kahit maging palaka ka pa, tandaan mo to, Joseph. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Joseph sa kanya. Kahit nahihiya si Marga, marahan niyang hinalikan nito sa labi. Yan ang magpapatunay na sobra kitang mahal, kahit anong mangyari. Okay? So payag kang pakasalan ako. Doon ang laki ang mata ni Marga. Hindi niya inakalang magtatanong ito ng ganito. Nagpo-propose ka ba ngayon? Yes. Lumingon ito sa mga magulang. Ibinigay ni Teresa ang isang maliit na box kay Joseph. Marga, this is crazy place to propose. Pero gusto ko makasigurado na sa akin ka pa rin. Gusto ko malaman mo na mahal kita. Sa minutong yon, naniniwala na talaga si Marga na sa kahit anong klaseng sitwasyon kapag binigay talaga ng Diyos ang taong para sa'yo, siya talaga ang pipiliin mo at hindi ka magsisisi dahil maganda ang kahihinatnan nito. Hindi napigilan ni Marga ang luha ng kasiyahan. Sweetheart, will you be my wife? Will you marry me? Sa mga oras na yon, ang pangarap ni Marga na magkaroon ng asawa habang nasa kalendaryo pa ang edad niya, matutupad na. Walang imposible sa taong nangangarap. Yes, sweetheart, I am also willing to be your wife. I'm so willing. Tama nga si George. Kapag mahal ka na isang tao, hindi ito magsasayang ng oras o panahon. Ikiklaim ka nito agad-agad. At katulad ngayong ginawa ni Joseph, hindi ito nag-aksaya ng panahon. With this ring, ito ang patunay na mahal kita, Marga. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Tiningnan niya ito at pagkatapos sinalikan siya ni Joseph. Ikaw lang din ang mamahalin ko, Joseph. Muli niyang hinalikan sa pisngi ang lalaki. At sa pagkakataong yon, wala nang ibang gusto si Marga kundi magkaroon sila ng bagong pamilya ni Joseph. I will remember that till the end. Pero para kay Marga, kahit sinubok man ang kanilang relasyon, kapag lumaban ka makukuha mo ito. You should not stop. At isa pa, naniniwala siya sa tinatawag na manifestations. May mga bagay talaga na meant for you. At si Joseph Cortez, he is meant for her forever. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.